Walang tapo ng mga disenyo ng isang fashion designer na na-inspire sa upcoming telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre. Ang kanyang mga likha, sustainable. Let's watch this. Ang sabi nila, may pera sa basura. Pero para kay Yus Cooper Purple de Viri, ang basura pwedeng ipang aura, avisala. Via Ivo Messi, talaga namang powerful ang ipinamalas niyang husay. Ang kanyang mga obrang sangre costume na singkinang ng mga brilyante ng Encantadia, eco-friendly. Yari ito sa mga recycled material gaya ng mga plastic ng instant coffee, shampoo at chichirya. Saktong-sakto sa nalalapit na pagsisimula ng Encantadia Chronicles Sangre. Laking kalsada raw si Yus Cooper Purple na ang pangarap maging isang fashion designer. Pero dahil sa hirap ng buhay, tila naging imposible na ito para sa kanya. Kung kaya't naisipan na lang niyang gumamit ng mga basurang nakikita sa kalsada para lumikha ng mga kasuotan. Ang kanyang sangre-inspired designs nakatakdang itampok sa isang fashion show na gaganapin bukas sa Marikina. Trash yun? No, it's fashion na sinamahan ng matinding passion. Ang mga pagkaing-hain ng bawat lugar sangkap nila para makaengganyo ng mga turista. Ito ang recipe ng Department of Tourism para mas makilala ang mga putahing ipinagmamalaki ng Malabon. Maki-food crawl tayo sa Malabon sa pagtutok ni Nico Wahe. Sa mga turistang pumupunta sa Pilipinas, hindi lang naman magagandang tanawin ang pakay nila. Kasabay niyan ay ang matikman ng iba't ibang putahing Pinoy. Pero alam kaya nila ang uunahin at kung saan pupunta para matikman ang mga pagkaing Pinoy. Ang Department of Tourism gustong palakasin ang food and gastronomy tourism sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang roadmap na maglalagay sa Pilipinas bilang premier destination, hindi lang ng mas malalim na kultura, kundi maging ng iba't ibang klase ng pagkain. Napakasarap ng pagkaing Pinoy. And there is such great diversity across our regions that it represents our history and our heritage. Sa Malabon ang unang destination para simulan ang pagpapakilala ng mga putahing Pinoy. Una na riyan ang Pansit Malabon, puto, at maging sa halo-halo at kakanin, kilala dyan ang Malabon. Nadiskubrihan po natin na napakasarap ng pagkain ng Malabon and that these are heritage dishes that have been passed on from one generation to another. Hindi po titipirin yung ingredients. Pag may natitira po sa hapon, pinamimigay na lang po namin kasi mas masarap po yung bagong luto. Parte rin ng proyekto ang Palengke Tourism. Gusto ng DOT na maging sentro rin ng mga palengke ng turismo pagdating sa pagkain. Dito sa palengke ng Concepcion Malabon, may dinadayong nagtitinda ng okoy. 1999 pa nang magsimula itong okoy ni JR dito sa Concepcion Malabon. Ang sikreto daw kung bakit ganito nakatagal at tinatangkilik itong okoy ay itong dough na ito. Ang sikreto lahat nandyan at syempre ang hipon na fresh, patok na patok yan. Hindi lang sa mga taga Malabon, maging sa buong Metro Manila. Dati kasi yung mga dating mga tiga rito lang na pagka napupunta sa Malabon, sila lang yung nakakilala sa okoy natin. Sa awa naman ng Diyos, natikman nila, yun, bumabalik-balik sila. Medyo matagal na rin naman tong food crawl namin. Marami na rin nagpupunta. Yung mga pagkain dito has been around for so many centuries. Nag-ibang-ibang iteration na siya. Pero the basic, ano pa rin is masarap, malinamnam. Sa bawat kain natin ng pagkaing Pinoy, hindi lang naman linamnam ang na-experience natin, kundi maging kultura at kasaysayan, nakaakibat ng bawat lasa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ipinakilala na ang stars na magpapasiklaban sa upcoming Kapuso Dance Competition na Stars on the Floor. Ready nang humataw ang celebrity dance stars kung saan kabilang sina Glyza De Castro, Rojan Cruz, Faith Da Silva, Thea Astley at Vision member na si Patrick. Handa na rin ang killer moves ng makakasama nilang digital dance stars. Kasama dyan sina Sus Collins, Dasuri Choi, JM Ubery,
Kakay Almeda at Joshua Decena. Ang kolabanan nila sa Stars on the Floor mapapanood na this June 28. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Mga kapuso, nilinaw po ng Pag-asa na ang pagsisimula ng habagat season ay hindi nangangahulugang simula na rin ng tag-ulan. Naghahanda naman ang mga ahensya ng gobyerno para rito. Nakatutok si Darlene Kai. Sa video nakuha ng news scooper na si Daryl sa Pasay City kahapon, kitang nababalot ng puti ang paligid kaya halos hindi na makita ang mga gusali at istruktura. Ganyan din ang napansin ng news scooper na si Janel sa Diokno Boulevard. Naranasan din yan ng rider na si Verhel pasado alas 4 kahapon. Hindi ko namin alam kung saan galing yun. Pero siyempre natakot din kami kahit paano. Akala ko namin ulan. Yung pala ang kapal na nung alikabok. Sobra. Alaw namin kung ano na, tapos may humahangin po na parang ipo-ipo. Abot yung, tapos yung mga siguro mga 5 to 10 minutes, tumipat naman po yung alikabok banda rito sa may Buendia. Makapagal, pag ganun po siya Buendia, doon naman po binalot ng kapal na alikabok. Sobra, ang laki. Ang mistulang dust storm, posibleng dulot daw ng pag-ihip ng habagat. Malakas kasi yung hangin ng habagat. Malakas ang hangin. So, tuyo yung lupa na tangay ng hangin, itong mga alikabok galing sa lupa. So, maaaring po yun na nakapag-contribute, naging dahilan para lumabo yung ating visibility nung panahon na yun. Posible pa raw itong maulit sa mga lugar kung saan hindi pa bumubuhos ang ulan. Maaaring sa ibang lugar, kasi dito mulan na eh. So, basa na yung lupa eh. So, maaaring sa Visayas, Mindanao, tuyo pa ang lupa doon. So, maaaring mangyari po doon. Ayon sa Pag-asa, kahit nagsimula na ang habagat season, hindi raw ibig sabihin simula na ng tag-ulan. Posibleng ideklara yan sa susunod na 2 linggo. Ang criteria kasi na madeklara natin na rain season, dapat ay sa loob ng 5 araw o kailangan tuloy-tuloy ang pag-ulan for 5 days sa mga lugar sa Luzon, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito. Gayunman, kailangan ng paghandaan ang pagdating ng tag-ulan. Kanina, naabutan ng GMA Integrated News ang pagkukumpuni ng riprap sa ilog na bahagi ng Rojas District sa Quezon City na karaniwang umaapaw tuwing tag-ulan. Ongoing din ang dredging sa mababaw na bahagi ng Marikina River. Na-factor din naman namin yung weather conditions at climate change phenomenon. Actually, iba na kasi yung gagamitin namin, yung concrete dyan sa EDSA. Yung mas mabilis mag-settle yung gagawin na namin as early as when the budget was released. Mga March pa yata yan, yung mga flood control projects. All over the country, umpisahan po na namin lahat. I think by siguro before the rainy season, many of them would have been completed actually. Pero aminado siyang mahabang panahon ang kailangan para tapusin ang ibang proyekto gaya ng desilting at dredging sa riverbeds o paglilinis at pagbubungkal ng mga ilog para sa mas maayos na pagdaloy ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.